makapag-slide. Ate, sabi ko dito. Mamaya na ako, bunso. May hinahanap pa si ate. Asa na ba yun? Uy, may nakita ako magandang libro. Tara, ipabasa natin kay Lola, ate. Gusto nyo? Ate, ate! Lola, tignan mo ito nakita namin libro. Lola, pwede bang basahin sa amin to? Sandali, mga apo. Saan niyo ba ito natagpo ang libro na ito? Saan pa? Di dun sa tambak-tambak kong libro sa bodega. Ah, ganun ba? O siya. Sige, maupo na kayo. O siya, mga apo. Handa na ba kayong makinig sa kwento ni Lola? Opo, Lola! Noong unang panahon. Ire, Lolay! Lalaki ang iyong anak, Lolay. Ngayon ay binabasbasan ko ang batang si Jose sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Jose! Nang tumungtong si Jose sa edad na 3, ang kanyang ina na si Teodora ay nagsimulang turuan siya sa pagbabasa. 11 taong gulang si Jose noong una siyang nakapag-aral sa Ateneo. Masigasig siyang nag-aral upang makamit ang pinakamataas na ranggo ng paaralan. Binisita si Jose ng kanyang pagmamahal na kaibigan upang tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan sa muling pagkikita-kita. Ano ba? Hindi ka nag-iingat. Stupid ka! Anong pauwi? Hindi ko pa alam kung magkano ang halaga ng pagkakuha mo? Paumanin po. Tatanga-tanga ka kasi. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Tama na po. At nangingialam ka pa talaga? Tama na po. Opo. Noong siya ay nagbinata, kanyang natagpuan ang kanyang unang pag-ibig na nagngangalang Segunda Katigbak. Jose, nabalitaan kong bumababa ang iyong grado. Nauunawaan ko ang iyong pinagdaraanan, ngunit kailangan mong bigyang halaga ang iyong pag-aaral dahil iyon ay makakabuti sa iyo. O Pepe, ba't ka na pa rito? May nais akong sabihin sa'yo. Napanaginipan ko sa pagsapit ng 3 araw ay makakalala ka niya. Ikatlong taon ni Jose sa pag-aaral. Matagumpay na natapos ni Jose ang 4 na taon sa Ateneo. Mayroon akong nais kong patinsin. Nais kong pumunta ng Madrid upang
Isa rin itong pagkakataon upang makapaghanda ako sa pagkakapaglaban sa mga Espanya. Nais ko mong papag-aralan ng mabubuhay ang kultura nila. Batid mong hindi ka papayagan ng ating ama't ina? Gayon din ang iyong pinakamamahal na si Leonor. Maganda nga iyong naisip, aking kapatid. Kailangan nga natin pagandahan ng pakikipaglaban sa mga Espanyol. Ako ay magbibigay ng 35 piso kada buwan upang matustusan mo ang iyong pag-aaral at pangangailangan. Kung ayan ang iyong pasya, tanggapin mo ang singsing na ito upang makadagdag sa iyong pinansyal na pangangailangan. Pagkaalis ni Jose papuntang Madrid, nag-iwan siya ng liham para sa kanyang minamahal na Leonor Rivera na naglalaman ng mensaheng pagpapaalam. Nakilala ni Jose Rizal si Nelly Bosted sa Paris, Pransya noong 1887. Si Nelly ay isang babaeng Ingles na may lahing Pranses. Inaya niya itong magpakasal. Subalit tumanggi ito sa kadahilanang magkaiba ang kanilang relihiyon. Muling umibig si Jose sa isang dalagang nagnanghalang Consuelo. Si Consuelo ay isang babaeng Kastila na nagpahanga kay Rizal at nagkaroon sila ng malalim na pagmamahalan. Pastor Ulmer, anong ginagawa ninyo rito? Nais lamang kitang kamustahin, Jose. Narinig ko ang iyong balita tungkol sa iyong akda. Oo, Pastor, malapit na itong maimprinta. Ginoong Rizal, handa na po ba ang manuskrito? Ipa-imprinta na po natin ito agad. Salamat. Alam ko ito is isang mapanganib na gawain, ngunit umaasa ang magkakaroon ito ng epekto. Jose, kamatakot. Alam kong iyong puso ay nasa tamang lugar. Ang katotohanan ay laging mananaig. Maasa ako, Pastor. Maasa ako. Ngunit alam ko rin ang panganib na aking kinakaharap. Huwag po kayo mag-alala, Ginoong Rizal. Pag-iingatan ko po ang iyong akda. Sana'y magkaroon ito ng pagbabago sa ating bayan. Ano itong nababalitaan ko? May isinulat ka daw na isang nobela. Nagdulot ito ng mahirap sa mga praile nito. Bigyan ko ng kopya ng iyong sinulat. Sa pagbugal natin. Pinababatid ng ating Gobernador General nang hindi na maaaring basahin ang Noli Me Tangere. Makalipas ang 6 na buwan na pananatili ni Rizal sa Pilipinas, muli siyang umalis at nagtungong Hong Kong sakay ng barkong Sapiro. Pebrero 8, 1888, tumaong ang sinasakyan nitong barkong Hong Kong at agad siyang sinalubong ng 3 protestanong Pilipino. Komisyon o may dala kang balita? Naparito ako upang ibahagi sa inyo ang kaganapan sa ating bansa. Kung ganon, anong iyong babahagi? Tulad ninyo ay marami na rin na ipatapon sa ating bansa. Di ba nga dapat sila pa ang paalisin, gayon din sa atin ng bayan ngayon?
Kung gayon, pumaro na tayo kay na Mr. Remius de Caros upang makapagpahinga. Bom dia! Ay, Good morning. pension daw. Bembindo? Sa pagpunta ni Jose sa Japan, muli itong umibig at nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Usei Seko o binansagan niyang Jose-san. Oh, Cesar, I will cherish this moment until we meet. Sayonara, sayonara. From now on, you can stay up to my place until the end of the month. Muling nagtungo si Jose sa bansa ng London. Pinapasok ni Dr. Antonio Regidor si Jose upang ipakilala ito sa pamilyang Becker. Rizal, I would like you to meet the Beckett's family. So this is Gertrude, and this is Gertrude's mother. Sa pamamalagi ni Jose sa London, nakatanggap siya ng hindi kanais-nais na mga balita. Makalipas ang isang taon, nilisan ni Jose ang London upang magtungo sa Paris at nakabuo siya ng samahang tinatawag na Kidlat Club. Ang misyon ni Jose sa Paris ay ang pag-anotasyon ng libro ni Morgan na Sucesos de las Islas Pilipinas na matatagpuan lamang sa British Museum. Bago lisanin ni Jose ang Paris, ay bumalik siya panandalian sa London upang magpaalam sa kanyang minamahal na si Gertrude sa huling pagkakataon. Goodbye, Mora. Naglalakad si Rodriguez at Basa patungo kay Jose habang si Jose ay nagsusulat patungkol sa El Filibus Terrorismo. Kamusta na ang mga kaibigan? Ano't na parito kayo? Umupo muna kayo. Nais ka lang namin kamustahin namin kaibigan. Parang ang dami mo iniisip, kaibigan. Ano ba ang iyong problema? Meron lamang akong suliranin. Kulang ang aking pera upang maimprinta ang aking nobela. Tanggapin mo ang aming konting may tutulong, kaibigan. Maraming salamat aking mga kaibigan. Malaking tulong na ito para maimprinta ang aking nobela. Hindi na kami magtatagal, Jose. Dahil dadan pa kami kay Valentin Ventura. Maraming salamat sa inyong tulong. Nagtungo ang dalawa kay Valentin upang sabihin ang problema ni Rizal tungkol sa pag-imprenta ng El Kamusta, kaibigan Valentin? Gusto mga Ginoo. Kaibigan, may ibabalita ko sa iyo. Ano yung balita? Namumblema ang ating kaibigan. Sino kaibigan? Ito si Jose Rizal. Oh, ano ang problema niyo sa Rizal?
Kulang ang kanyang pera pang imprinta ng kanyang nobelang Epilibusterismo. Ganun ba? Meron pa ba tayong mga iba pang kailangan pag-usapan? Wala na, ayun lang ang nabanggit ang ating kaibigan. Ganun man, maraming salamat mga Ginoo. Mag-ingat ka. Ingat ka. Ako'y paparoon na kay Rizal. Ingat kaibigan. Maraming salamat mga Ginoo. Jose, wag! Nawawalan na ako ng pag-asa, Valentin. Jose. Batid ko ang iyong pinagdaraan ng kapatid. Narito ang aking munting tulong para sa paglilimbag ng iyong nobela. Maraming salamat, Valentin. Sapat na ito para iprinta ang aking nobela. Walang anuman, Rizal. Magandang hapon, Valentin. Tapos na mailimbag ang aking nobela. Magandang hapon din. Narito ang original na kopya ng aking nobela. Tanggapin mo bilang pasasalamat. Maraming salamat, Jose. Nabalitaan ko na babalik na si Pepe. Talaga? Antonio, nabalitaan ko na darating na si Pepe sa Pilipinas. Nang mabalitaan ni Antonio Lopez na babalik ng muli ang kanyang bayaw na si Jose sa Pilipinas, agad siyang nagtungo sa kanyang tahanan upang maggawa ng isang liham na naglalaman ng isang pangamba. Nangamba rin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Trinidad. Kailangan mo mabuhay, Rizal. Huwag ka uwi ng Pilipinas. Ngunit hindi nagpatinag si Jose sa mga pangambang natanggap niya. Nanatili siya sa kanyang layunin at siya ay tuluyang umuwi ng Pilipinas kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. Nagtungo si Jose kay Doroteo Junco kasama ang kanyang ilang mga kaibigan upang tatagin ang La Liga Filipina. Magandang umaga kay mga kaibigan. Magandang umaga rin sa iyo, kaibigan. Tuloy kayo sa aking tahanan. Maaari na kayong umupo. Mga kaibigan, alam ninyo ang kalagayan ng ating bayan. Ang mga Espanyol ay patuloy na nagsasamantala sa atin. Ang ating mga karapatan ay inaapi at ang mga dignidad ay nilalait. Tama ka, Ginoong Rizal. Ano ang inyong mungkahi? Nais kong magtaguyod ng isang samahan, isang ligang magbubuklod sa atin upang makamit ang ating mga mithiin. Isang ligang magtataguyod sa pagkakaisa, pag-unlad at reforma. Tatawagin natin itong La Liga Filipina. Ano ba talaga ang layunin ng La Liga Filipina? Ang mga layunin nito, una, pagkakaisa ng mga Pilipino anuman ang kani-kanilang relihiyon o pinagmulan. Pangalawa, pagtataguyod ng edukasyon at pag-unlad ng ekonomiya. Pangatlo, pagprotekta sa karapatan ng mga Pilipino. At panghuli, pagsusulong ng reforma sa pamahalaan. At agad nila itong ibinalita sa iba pa nilang mga kasama. Mga kasama, ang La Liga Filipina ay hindi isang samahan na naglalayong maghimagsik. Naniniwala ako sa mapayapang paraan upang makamit ang ating mga layunin. Ngunit kailangan natin ng pagkakaisa at determinasyon upang makamit ang pagbabago. Hanggang kailan natin hahayaang abusuin tayo? Ngunit kailangan nating mag-ingat. Hindi karahasan ang solusyon. Ngunit ano ang magagawa natin kung hindi naman tayo pinakikinggan? Papakita natin sa kanila na tayo ay nagkakaisang bayan na may karapatang mamuhay ng malaya at may dignidad. Pagkaraan ng ikatlong araw ng pagkakatatag ng La Liga Filipina, lihim na inaresto si Jose. Dr. Rizal, ang mga sulat na ito ay naglalaman ng masama tungkol sa ating mga minamahal na praile. Sigurado akong ikaw ang may akda nito. Hindi ko, Bernardo, hindi ko yung pag-aari. Wala akong bahagi sa paglikha niya. Mahirap maniwala sa iyo. Sasama ka sa amin. Dakpin siya.
Ang pagdating ni Jose sa dapitan. Noong siya ay dumating sa dapitan, inihatid siya ng mga Spaniards kay Kapitan Ricardo Carnicero. Inabot niya ang sulat mula sa pamahalaan kay Carnicero at Padre Obak. Nakasaad doon na papipiliin si Jose kung sa kumbento o sa bahay ng kapitan siya titira. Binasa ni Padre Obak ang sulat na naglalaman ng mga kondisyon. Babasahin kong 3 kondisyon kung nais mong tumira sa kumbento. Una, ipapahayag mo sa madla ang iyong mga pagkakamaling may kinalaman sa reliyon at gagawa ng pahayag na magpapakita na ikaw ay isang maka-Espanyol at laban sa revolusyon. Pangalawa, makikibahagi ka sa mga ritual at seremonya ng mga simbahan at mangungumpisal ng iyong nakalipas. Pangatlo, mula ngayon ay kikilos ka bilang huwarang sakop ng Espanya at isang lalaki ng reliyon. Handa ka bang sundin ang lahat ng kondisyon na ito? Hindi nagustuhan ni Jose ang mga kondisyon. Ang araw, tumaya si Rizal, Carnicero at isang Kastila sa loto. Nanalo sila sa numerong 7, 7, 3 at 6 at nakuha ni Rizal ang 6,200 piso. Ginamit niya ang pera upang bumili ng lupa sa Talisay at doon siya nagtayo ng maliit na bahay, klinika at paaralan. Sa pananatili sa dapitan ay natutunan ni Jose na mag-ani at magtanim ng mga palay. Dito ay nagkaroon siya ng mga kaibigan na tinutulungan siya sa pagsasaka. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga, Ginoong Rizal. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating aralin. Lorda, Padi, Vega, Dapal, Talara. Siya rin ay tumayo bilang isang guro. Natutuhan din ni Jose ang pangingisda. Maraming salamat, Pepe. Tanggapin dito bilang aking kabayaran. Hindi na kailangan. Hindi ako tumatanggap ng kahit ng kabayaran. Maraming salamat po talaga, Pepe. Maraming salamat, Pepe. Hanggang sa dumating si Josephine Bracken kasama ang kanyang ama na si George Dapper upang magpagamot ng karamdaman sa mata. Is that your daughter? Yes, that's my daughter, Joseph. Dito nasilayan ni Jose si Josephine. At dito tuluyang lumalim ang kanilang pag-iibigan.
Para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Para sa bayan! Magandang araw, Rizal. Magandang araw din sa iyo, kaibigan. Bakit ka na parito? Mas mainam sana kung doon natin pag-usapan. Gusto ko lang ipapatid sa iyo, ang tinatag mong samahan ay nahati sa dalawa. Ang mga konserbatibo ay patuloy pa rin sinusuportahan ang lasalihan. Subalit ang radicals o mas kilalang KKK ay nagbabalak na mag-aklas laban sa mga Kastila sa pamumuno ni Andres Bonifacio. And the seed grows, ganun pa man ay hindi pa handa ang mga Pilipino. Habang patungo si Jose ng Cuba, ang sinasakyan niyang barko ay nakatanggap ng mensahe sa telegrama mula sa mga otoridad na nag-uutos na siya ay arestuhin. Matapos ang 5 araw na pag-iimbestiga kay Jose, ipinasa ni Colonel Francisco Olive ang mga ebidensya kay Gobernador General Blanco. Nahirang naman si Kapitan Rafael Dominguez bilang isang tagapagtaguyod ng hukom kung kaya't ginawa nito ng buod ang mga ebidensya laban kay Jose. Matapos nito gawa ng ebidensya, ay ibinalik nito kay Gobernador Blanco at ipinasa naman niya ito sa tagapagtaguyod ng hukom na si Don Nicolas de la Peña upang hingan ito ng legal na opinyon patungkol sa kasong ikinahaharap ni Jose. O ay makapagbibigay ng 4 na rekomendasyon ukol sa kaso ni Rizal. Una, kailangang litisin agad ni Rizal. Pangalawa, dapat siyang ikulong. Pangatlo, kailangang ikumpiska ang lahat ng ari-arian ni Rizal. Kailangan ito'y magkahalaga ng 1,000,000 piso bilang bayad pinsala sa ginawa niya sa ating bansa. Pang-apat, hindi sibilyadong abogado, kundi isang opisyal ng hukbo ang magtatanggol sa kanya sa hukuman. Ito ang araw ng paglilitis ni Jose. Ang hukuman ay magbubukas na. Ang argumento ng mga taga-usig ay sisimulan na. Narito ang akusadong si Jose Rizal kasama ang kanyang napiling tagapagtanggol na si Lieutenant Luis Tabiel de Andrade. At narito rin sa kabilang panig ng tagapaghukom si Lieutenant Enrique de Alcocer. Iyong kadakilaan, mga miyembro ng hukuman, ang akusadong si Jose Rizal ay hindi lamang isang tahimik na individual. Siya ay isang aktibong pinuno ng rebelyon laban sa ating pamahalaang Espanya. Ang mga akda niya ay naglalaman ng mga mensahe na nagsusulong ng pagkamuhi laban sa pamahalaan at nag-uudyok ng karahasan. Inyong kadakilaan, nais ko pong linawin ng mga akusasyon laban po kay Jose Rizal ay wala pong matibay na batayan. Siya po ay isang manunulat at nagsusulong lamang ng edukasyon at reforma para sa ating bayan. Lahat ng iyong itinura ay pawang kasinungalingan. Hindi ito simple pagsusuri lamang ng mga kalagayan ng mga Pilipino, kundi isang plano upang sirain ang sistema at magsasabi sa mga sinasabi ko. Hindi ako kailanman naging bahagi ng rebelyon at ang pangalan ko ay ginamit lamang para mangalakap. Kinonsulta ako tungkol sa revolusyon, ngunit pinayo ko na huwag na itong ituloy. Sa katotohanan, gusto kong matigil ang kahibangang ito.
parusa kay Rizal sapagkat ang mga gawa niyang ito ay nagdudulot ng mas maraming pinsala sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Base sa aking mga narinig at mga ebidensyang pinakita ng mga testigo, ang hukumang ito ay hinahatulan ng akusadong si Jose Rizal ng kamatayan. Professor Ferdinand Blumentritt, aking kapatid, pagkatanggap mo sa liham na ito, maaaring patayin na ako. Bukas ng alas 7, babarilin ako. Ngunit ako'y inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Paalam aking matalik at pinakamamahal na kaibigan, at huwag ka sanang mag-iisip ng masama sa akin. Aking mahal na kapatid, mga 4.5 taon na nang di tayo nagkikita ni nagkakausap. Hindi ito dahil sa wala tayong pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil kilala na natin ang isa't isa. Kaya di na natin kailangan pang mag-usap para magkaunawaan tayo. Ngayoy mamamatay na ako, at sa'yo ko ihahandog ang aking mga huling pag-uusap. Sasabihin sa iyo na ako'y nalulungkot na iiwan kitang mag-isa sa buhay, at papasanin ang mga pananagutan sa pamilya at ating matatandang magulang. Naisip ko kung gaano kahirap para sa iyo ang bigyan ako ng karera. Naniniwala ko na hindi ko sinubok aksayahin ang aking panahon. Kapatid ko, sakaling ang bunga ay naging mapait, hindi ko ito kasalanan, kundi bunga ng mga pangyayari. Alam kong nagdurusa ka dahil sa akin, at ako'y humihingi ng tawad. Ilibing ninyo ako sa lupa, lagyan ng lapid ang bato at krus ang aking buntot. Pangalan ko, petsa ng panganakan at kamatayan. Wala nang iba. Kung gusto niyong bakuran ng aking libingan ay maaari ninyong gawin. Walang mga anibersaryo, gusto ko sana ay sa pahang bundok. Kaawaan mo si Josephine. Alas 3 ng madaling araw, Disyembre 31, 1896. Si Jose ay nagtungo sa simbahan upang ilahad ang kanyang mga nararamdaman sapagkat nalalapit na ang kanyang kamatayan. My beloved Father, pardon me for the pain with which I repay you, for sorrows and sacrifices for my education. I did not want it, nor did I prefer it. Goodbye, Father, goodbye. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Krimen ba ang may tuturing sa pagpapakabayani sa sariling bansa? Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Basahin ako, kinuha nyo na. Kinuha nyo na ang lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal.
Kung ano-ano ang inihingi nyo pero hindi nyo pa rin makita kung sino ako. Marami na kayong binigay, bakit pati ang buhay ko? Patahimikin nyo na ako para makita ko ang sarili ko. Mamamatay akong hindi makikita ang ningning ng buhang liwayway sa aking bayan. Sa huling pagkakataon, maaari pa akong humili. Huwag akong piringan at kung maaari din ay kaharap ko ang babanay sa akin. Pumapayag ako sa iyo kayo ng magkapirin. Ngunit hindi ako pumapayag, nakaharap mo ang babae. At kung maaari rin ay huwag padaanin sa aking puso ang kala, kundi sa likod, malapit sa aking puso. Pumapayag ako. Repared! Apunte! Consumatum est. Luego! Ako si Rizal at ito ang aking kwento. Dito na magtatapos ang ating kulang. Kawawa naman si Rizal, Lolo. O sige na mga apo, bumalik na kayo sa inyong paglalaro at ibalik niyo na rin itong libro doon sa pinagkuhaan ninyo. Thank you, Lola! Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa... Huwag ito ako, Jing! Yung pagpatak. Lakas ng loob! Maliwanag sa mga kasama niya. Slimer, no! Slimy! Slimer, no! Slimy! Para saan yan? Papangalas ko sa... Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ang buhay ko. Camera! Action! Huwag ito ako, Jing! Lang
Wala lang dahil. Kaya-kayang pagbuhin kalipas. Lakas ng blow up! Pwede na. 1, 2, 3, go! Ano yung naparito ka? Ito mo kabi! Gusto ko lang sana sa'yo ipapalit sa'yo. Gusto ko sa'yo.